Part 2 ng ating mini vlog sa bukid. So guys, nasundan ko na itong mga kasama ko and nauna na kasi sila dito sa kubo na pag-aari ng tita ko. So kapag pumupunta kami dito sa aming lupa, diyan lang kami nagpapahinga sa kubo na yan mga kaibigan kasi bago ko pala nabili itong property na to sa uncle ko ay nakasanla muna ito sa aking tiya. So, ang tiya ko naman ay nagpagawa ng kubo dyan at dyan naman sila nagpapahinga ng mga pamilya niya. Pero nung nag-decide yung uncle ko na ibenta, ay naisip kong ako na lang ang bibili para nga hindi na mapunta sa iba itong lupa kung saan kami lumaki ng aking mga kapatid. Kung yung iba sa atin ay ayaw talagang pumunta sa bukid kasi nga kagaya ng mga kakilala ko ay allergy talaga sila at nangangati sila. Ako naman guys iba. Dahil nga dito kami nakatira noon at dito kami pinanganak, kaya naman ay sanay na sanay kami at kabisado na namin ang bawat sulok ng lupa kung saan kami dati na masayang naninirahan ng aking pamilya. So puno ito ng mga buko. Ayan yung aking pinsan. Wala ka sa amin guys sumama na magaling manguha ng nyog. Kaya naman ayan lang naggawa na lang ng paraan yung aking pinsan at pamangkin kung paano kami makakakuha ng fresh buko at pati na rin yung mga coconut na dadalhin namin sa kabilang baryo. So, ginagawan nila yan ng handle para nga ay merong mabitbit namin. So, after namin manguha ng buko ay itinabi muna namin ito at sabi ko sa kapatid ko, manguha kami ng kakao. Ayan, videohan mo ka ako para maipakita ko nga sa inyo kung gaano kasagana dito sa aming bukid. Itong mga kakao na ito guys, ay lagi talaga itong may bunga. So, I don't know kung nakatikim na kayo nito. Pero kami kasi, lumaki kami na kapag wala kaming makain ay kakao na lang or kaya santol, buko, meron kaming duhat dyan or mangga at yun na lang ang pinagdidiskitahan namin. Ang daming puno dyan at sabi ko nga sa pamangkin ko ay magdala kami ng marami sa kabilang baryo kung saan kami nakatira ngayon. Tanghaling tapat kami pumunta dito sa aming bukirin, kaya naman ay kumain na kami bago kami umalis ng bahay. So, ayan, meron namang mga makakain dyan na pwede namin kukutin. Like for example, yung mga santol at duhat. Meron din kami dyan langka. So, yun guys, anything na pwede naming ma-harvest. Minsan, marami kaming nakukuha na yung mga pineapple. Mga tanim pa yun ng lola ko at ng parents ko nung dito pa kami naninirahan. So, ganyan yung ginagawa namin sa mga buko na dadalhin. By the way, nagdala lang kami dyan ng mga sako. Kasi, para nga ikako, marami kaming madala. Kanya-kanya na. Yung mga kapatid ko ay magdadala sila ng mga panggatong. Yung pinsan ko naman, mga gugulayin, at yung nyog, tapos kami namang mga babae ay kung ano na lang yung iba pang bagay na ma-harvest namin dito. So, pauwi na kami dyan and hapon na. At alam nyo ba mga kaibigan, sobrang, hindi ko alam kung ako lang pero nag-enjoy talaga ako sa ganitong life namin noon pa. Kaya naman kahit nakatira na kami sa ibang lugar ay laging ako yung nag-i-initiate sa mga pamilya ko na, uy tara, punta tayo doon, balikan natin. Kasi pag pumupunta kami dito sa bukid, nare-reminisce namin yung mga hirap, yung saya na pinagdaanan namin nung naandito pa kami nakatira. O di ba? Ayan, makikita ninyo na kanya-kanya ng bitbit at paramihan na lang kung ano yung kaya mo na bitbitin kasi bago namin marating yung kalsada ay maglalakad pa ulit kami ng mga 15 to 20 minutes. Alam nyo guys, kung itong lugar na to ay malapit lang talaga sa school, yung hindi na kailangang maglakad ng mga anak namin ng 30 to 35 minutes. So, bali, an hour and a half siya kung tutuusin bago nila marating yung school at saka yung pabalik sa bahay.
gusto ko talaga na dito kami tumira kasi tahimik, sagana, simpleng buhay, mas healthy kung tutuusin yung pamumuhay namin dito kesa doon kami nakatira sa baryo na puro bili at saka alam nyo yun, maraming bills na binabayaran. So anyway, magmumotor na kami dyan and yan yung bahay na pinag-stop overan namin para nga magpahinga bago naman kami lumarga pauwi ng bahay. So, yan guys, pwede kayo manghingi ng mangga sa kanila. Napaka-presko dyan and nakakaingit lang talaga sa tutuusin kasi parang nakikita ko na kahit mahirap yung buhay nila dito, sobra naman sa pagkasagana. Ito na nga, dumating na kami sa house. At sana ay nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. Till next time sa pagpunta natin sa bukid para ipakita yung iba pang bagay na pwede dong ma-harvest.